Sir, nag-aamok ang mga tao sa dinidemolish na village. Batid ni Dino, ang assistant ni Zeke. Okay, I'll go there. Sabi niya, saktong natapos ang meeting niya sa isang hotel sa Quezon City. Sumama siya kay Dino sa North Caloocan kung nasaan ng 30 hectares na lupaing nabili ng kanyang ama para sa bagong housing project. May mga nakatira kasi roon at ayaw umalis. Anong sabi ng mayor ng bayan? Tanong niya sa assistant. Lula na sila ng kotse at magkatabi sa backseat. Pinaliwanag na po niya sa mga taong nakatira sa village na mabibigyan sila ng tig-100,000 bawat pamilya. Pero ayaw umalis ng mga tao. Anito. Baka naman hindi pa naibigay ang pera. Hindi ko po alam. Pagdating sa dinidemolish na village, ay sinugod na sila ng mga tao na nag-aamok. Makinig muna kayo. Ang lupaing to'y naibenta na ng gobyerno sa private real estate company. At alam nyo naman na pansamantala lamang kayong pinatira rito. Bawat pamilya makakatanggap ng tig-100,000 bilang panimula. Sabi ng lalaking tauhan ng mayor. Hindi sapat yung 100,000 nyo. Makakabili ba yan ng lupa at bahay sa Maynila? Sigaw ng babaeng nangunguna sa pagrarally. May bitbit itong isang basket na gulay. Nagsuot ng sunglasses si Zeke at hinarap ang mga tao. Pasensya na. Ang alam ko'y matagal na kayong naaabisuhan ni Mayor na nabili na ang property na to. At binigyan na kayo ng palugit para makaalis. Sabi niya. Late na kami nakatanggap ng abiso at nasa ng 100,000. Wala pang nakakarating sa amin. Sabi ng matapang na babae. Nagulo na ang mahaba nitong buhok. Last month ko pa ibinigay ang pera at hindi ko kasalanan kung hindi pa nakakarating sa inyo. Pero wag kayong mag-alala, kakausapin ko ulit si Mayor. Anya. Huli na, wala na kaming bahay. Gigil na sabi ng babae. Pinagbabato na sila ng mga tao ng kung ano-anong bagay. Nagpumilit si Zeke na lumapit sa mga tao ngunit binato siya ng babae ng kamatis sa noo. Bulok pa kaya napisa agad. Pinagmumura pa siya nito. Wala kayong mga puso mga mayayaman? Gusto niyo lang magpayaman kahit may naaagrabyadong taong kagaya namin. Nanggagalaiting palatak ng babae. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong ni Dino nang malapitan si Zeke. Hinarap niya ito. Mukha ba kung okay sa tingin mo? Kausapin mo ang mayor at madaliin ang pagmumudmud ng pera sa mga tao nang matahimik na sila. Anya, uminit na ang ulo. Yes, sir. Tinalikuran niya ang mga tao at gigil na pinahid ng panyo ang katas ng kamatis sa kanyang noo. Pasakay na siya ng kotse nang marinig ulit ang tinig ng matapang na babae. Hoy, lalaking mayabang at matapobre. Kakarmahin ka rin dahil sa pagiging gahaman mo sa lupa. Sigaw nito. Binato ulit siya ng kamatis pero naharang ng isang bodyguard. Puisit! Gigil niyang usal at dagling lumula ng kotse. Drive! Utos niya sa driver. Nagmaniobra naman ng kotse ang driver. Ngunit habang paalis sila sa crowd ay napatingin sa labas si Zeke. Sa babaeng hinahabol sila ng binabatong kamatis. Saka lang niya napansin ang mukha nitong kahit galit ay maganda pa rin. Sino bang matapang na babaeng yun? Tanong niya kahit walang tiyak na may sasagot. Anak po ng barangay tanod ang babaeng yun, sir. Sagot naman ng driver. Do you know her? Opo, sir. Sukoy namin siya sa palengke. Nagtitinda siya ng isda at gulay. Oo nga pala. Taga rito ka, di ba, Mang Ben? Opo, pero malayo kami sa village na to. Anong pangalan ng babaeng yun? CJ po ang tawag sa kanya pero palayaw lang ata niya yun. Ang tapang niya, no? Amused niyang saad. Ay, opo. Palaban po si CJ. Pero mabait ang batang yun. Masipag din. Bigla siyang nagka-interes sa babae. May asawa na ba yun? Pagkuwan ay tanong niya. Wala pa po ata. Panganay siyang anak at may 3 kapatid. Napangiti si Zeke at hindi na maalis sa kanyang kokote ang mukha ng babae. Kinabukasan ay late na siya pumasok sa opisina. Nag-away na naman kasi sila ng daddy niya. Good morning, sir. Narito na po ang pipirmahan yung kontrata para sa bagong housing project. Bungad ni Dino nang salubungin siya sa lobby ng kanyang opisina. Kinuha niya ang naka-folder na papeles at binuklat. Anong balita sa demolition, Dino? Umalis na po ang mga tao sa village matapos maibigay ni Mayor ang pera. Sinabi rin ng Mayor na magbubukas ng job fair ang munisipyo para sa nawalan ng tirahan. Good. Lumuklok siya sa harap ng kanyang lamesa pagpasok sa opisina. Habang nagbabasa ng kontrata ay sumagi na naman sa isip niya ang babaeng si CJ. Dino, I have a favor. Sabi niya sa assistant.
Ano po yun, sir? Alamin mo ang detalye tungkol kay CJ. Basta CJ ang pangalan niya at Morales daw ang apelyido, sabi ni Mang Ben. Siya yung babae kahapon na binataw ako ng kamatis. Sige po. Ano po bang balak niyo sa babae? I want to hire her for my company. Pero hindi niya maaaring malaman na ako ang boss niya. Mukhang interesado po kayo dun sa matapang na babae, sir ah. Nakangiting sabi nito. Pinukol niya ng mahayap na tingin ng assistant. I just found her interesting. At bakit ka ba nakikiusyoso? Gawin mo na lang ang utos ko. Asik niya. Sorry, sir. Pinirmahan na niya ang kontrata at ibinalik kay Dino. Kailangan ko ng kompletong detalye kay CJ bago matapos ang araw na to. Bilan mo na rin ako ng shaver. Mag-aahit ako ng bigote at balbas. Anya. Pagkuwan ay binigyan ng pera ang lalaki. Halos matakpan na kasi ang buong mukha niya sa makapal na balbas. Yes, sir. Aalis na po ako. Paalam naman ni Dino. Pagsapit nga ng hapon ay bumalik si Dino, dala na ang kompletong detalye tungkol kay CJ. Sir Zeke, nakakuha na po ako ng impormasyon tungkol kay CJ sa mismong mayor nila. Kilala pala ang babae dahil dati siyang barangay chairman. Ani Dino. Paalis na sana siya pero muli siyang umupo sa couch. Sabihin mo na lahat ng nalalaman mo, Dino. Sige po. Bali, ang totoo pong pangalan ni CJ ay Christine Jane Morales, 25 years old. Single po siya, college undergraduate sa kursong Political Science. Wala siyang regular job, nagtitinda siya ng gulay sa palengke bilang part-time job. Bata pa pala siya. She's 5 years younger than me. Sige, abangan mo ang job application ni CJ sa job fair ng munisipyo. Kunin mo agad siya at ibigay ang trabahong napili niya. Dapat dito siya ma-assign sa main office. Copy, sir. Sige na, pwede ka nang umuwi. Salamat, sir. Nang umalis si Dino ay lumabas na rin si Zeke. Samantala, tawang-tawa naman si CJ nang matanggap siya sa job fair ng munisipyo. May kumpanyang tumanggap sa application niya for housekeeping job. Congrats anak, magkakaroon ka na rin ng regular na trabaho. Masayang bati ni Mona, ang kanyang ina. Opo, at sisikapin ko pang magtagal sa trabaho na to para naman hindi maudlot ang pangarap ko. Naghahaponan na sila sa inuupahang bahay sa Del Mundo Avenue. Wala pa kasi silang nahahanap na binibentang maliit na lupa. Kaya nga para magtagal ka sa trabaho, huwag kang lumaban sa boss mo. Kung masama ang ugali ng boss at hindi makatarungan ng trato sa empleyado, aba, hindi pwedeng hindi ako lalaban, Nay. Alam ko, CJ anak, pero ganun talaga. Kung nangangamuhan ka, kailangan mahaba ang pasensya mo. Basta kapag nasa tama ako, lalaban ako, Nay. Hay, bahala ka nga. Kailan ka naman magsisimula sa trabaho? May interview pa po bukas, saka malalaman kung kailan ako magsisimula sa trabaho. Mabuti. Pero teka, hindi pa ba tumatawag ang tatay mo? Pagkawan ay tanong ni Mona. Hindi po, nasan po ba si tatay? Pumunta siya ng munisipyo kanina at kinuhang ayuda ni Mayor. Bumalik siya at hinatid lamang ang 5,000 piso at isang sakong bigas. Tapos biglang umalis. May pupuntahan daw sila ni Paring Domeng. Nako, malamang ay sa inuman na naman ang punta ng mga yun. Birthday ngayon ni Mang Domeng eh. Napabuga ng hangin si Mona. Kinabukasan ay maagang nagtungo si CJ sa main office ng Laksamana Real Estate Developer kung saan siya inimbita para sa job interview. Pero nagulat siya dahil sabi ng HR staff ay hired na siya. Ay ganun? Tinanong lang ang name at educational background ko, tanggap na ako? Magsisimula na raw ako sa Lunes. Hindi makapaniwalang usal niya habang palabas ng HR office. Patungo na siya sa lobby ng ground floor nang mabunggo niya ang matangkad na lalaking nakasuot ng black suit. Ay, sorry sir. Bulalas niya. Kamuntik pa siyang tumalsik. Mabuti at nahapit siya ng braso ng lalaki sa bewang. Napatingala siya sa mukha nitong ubod ng gwapo. Are you okay, miss? Tanong nito sa baritonong tinig. Okay lang po ako. Salamat at pasensya na po. It's okay, but be careful next time. Pamilyar ang boses nito pero hindi na niya pinagkainteresan. Sige po. Anya ngunit hindi makaalis dahil hapit pa rin ng kamay nito ang kanyang bewang. Aalis na po ako, sir. Naiilang niyang sabi. Go ahead. Pero ang kamay niyo po nasa bewang ko pa. Baka maisama ko sa pag-uwi. Nagbiro pa siya. Nagulat pa ang lalaki at dagling inalis ang kamay sa kanyang bewang. Sorry,
Ang payat kasi ng baywang mo kaya akala ko wala na akong hawak. Natawa si CJ. Joker rin kayo, sir ah. Sige po, babay na. Kumaway pa siya rito habang paalis. Aray, daing naman niya nang maumpo siya sa glass door. Hey, be careful, miss. Sabi ng lalaki. Akmang lalapitan siya nito pero may umabalang lalaki dito. Ayos lang po ako. Natatawang sabi niya at tuluyang lumabas. Paglabas niya ng gusali ay tumunog ang kanyang cellphone na nasa shoulder bag. Kaagad niya itong dinukot at sinagot nang makitang tumatawag ang kanyang ina. Nay, bakit po? Hagulgol ng kanyang ina ang sumagot sa kanya. Ginupo na siya ng kaba. Nay, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Natatarantang tanong niya. Anak, ang tatay mo. Wala na ang tatay mo. Natagpuan siyang patay sa hukay dun sa na-demolish na Mango Village. Batid ng kanyang ina na siyang nagpagimbal sa kanya. Nagbibiro lang kayo eh. Nasa bahay lang ni Namang Doming si tatay at baka dahil sa kalasingan ay hindi na po nakauwi kagabi. Balisang sabi niya. Umaasang nagbibiro nga lang ang kanyang ina. Hindi ako nagbibiro, anak. Totoong wala na ang tatay mo. Nandito na kami sa Purinarya katabi ng General Hospital. Humihikbing wika ng ginang. Nanakip na ang dibdib ni CJ at napahagulgol. Opo, pupunta na po ako. Nanginginig ang tindig na sabi niya at pinutol ang tawag. Dagli siyang pumara ng jeep at sumakay. Pagdating sa Purinarya ay napayakap si CJ sa walang buhay na katawan ng kanyang ama. Nakasilid ito sa itim na cadaver bag. Hindi na niya magawang magsalita dahil sa labis na emosyon. Magbabayad ang may gawa rito sa asawa ko. Naghihimagsik na sigaw ng kanyang ina. Wala pong senyalis ng saksak o tama ng baril sa katawan ng inyong asawa, misis. Pero patuloy naming iniimbestigahan ng ibang anggulo sa nangyari. Sabi ng polis na kasama nila. Nagyakap na lamang silang mag-ina. Dahil sa pagkamatay ng tatay ni CJ ay hindi siya kaagad nakapagsimula sa trabaho. Pinalipas pa niya ang 3 linggo. Mabuti at tinanggap pa rin siya ng kumpanya. CJ, dito ka rin pala nagtatrabaho? Excited na sabi ni Jocelyn nang magtagpo sila sa locker room. Nasurpresa rin siya nang makita ito. Kapitbahay kasi nila ito sa Mango Village noon. Oo, ikalawang araw ko na rito. Dapat nga noon pa ako nagsimula kaso namatay si tatay. Oo nga pala, nabalitaan ko nga. Condolence ha. Cleaner ka rin ba rito? Pareho tayo ng uniform eh. Day off ko kasi kahapon kaya hindi tayo nakita. Anito. Berdeng jumpsuit din ang suot nito at pareho ang design sa damit niya. Oo. Yun lang kasi ang trabahong pwede sa akin. Puro college graduate na ang kailangan sa ibang posisyon. Pero kahit cleaner, malaki naman ang pasahod dito kaya ayos lang. Hindi rin naman dugyot ang mga empleyado kaya madali lang maglinis. Magkano nga palang sahod natin? Nakalimutan ko ang sinabi ng HR staff noon. 15,000 monthly, hindi nga lang free meal. Siya nga pala CJ, anong nangyari sa kaso ng tatay mo? Balita ko nagdemanda ang nanay mo sa nakabili ng Mango Village dati kung saan namatay ang tatay mo. Pagkawa niya usisa ni Jocelyn. Napabuga siya ng hangin. Walang nangyari. Mahina ang laban namin kasi sabi walang sapat na ebidensya. Sabi rin ng mga pulis, malinaw na lasing noon si tatay at baka inakalang doon pa rin kami nakatira sa village. Ang lakas pa ng ulan nung gabi na yon. Nagbigay lang ng 100,000 ang may-ari ng property. Ay, ganon? Mahirap talaga manalo sa kaso kung wala kang pera, no? Ay, ang hostisya rito sa bansa natin ay para lang talaga sa mayayaman. Magtrabaho na nga tayo? Hindi na siya umimik. Sumunod siya kay Jocelyn patungong housekeeping room. Naroon lahat ng kailangan nila sa paglilinis. Inutusan kaagad siya ng supervisor nilang lalaki na maglinis sa engineer's office. May meeting mamaya mga engineer kaya bilisan mo, CJ. Sabi ni Tony, ang supervisor. Opo, sir. Anya at tumalima na. Pagdating sa opisina ng mga engineer, ay kaagad siyang pumasok. Nakabukas naman ang pinto. Good morning mga sir. Maglilinis po ako rito. Nakangiting bati niya sa 3 lalaking nadatnan sa silid. Sige lang, miss. Sabi naman ng isang lalaki na mas bata. Nagsimula naman siyang magpunas ng mga lamesa. Maya-maya ay may pumasok na 3 lalaki. Napalingon siya sa nahuling lalaki na nakasut na bughaw. Pamilyar ang mukha nito.
Naaalala rin niya na ito ang lalaking nabunggo niya noong araw ng interview niya. Good morning po. Bati niya sa bagong dating na kalalakihan. Napako ang tingin sa kanya ng lalaking angat ang kagwapuhan. Nilapitan pa siya nito. Hi, familiar ka? Nakita na ba tayo? Tanong nito. Opo, nakita na tayo rito nung nakaraan. Mabilis niyang sagot. I see. What's your name? Christine Jane po, pero tawagan niyo na lang po akong CJ. Ngumiti ang lalaki. Nilapitan naman ito ng isa pang lalaki. Sir, hindi natuloy ang pagsasalita ng isang lalaki nang pigilin ito ng poging lalaki at binulungan. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik ang poging lalaki kay CJ. Huwag mo na masyadong linisin ang lamesa. Madudumihan din lang naman yan mamaya. Sabi nito. Mas mainam na pong malinis para mas komportable kayo, sir. Anya. Just call me Zeke. Anito. Natitigilang tumitig siya sa lalaki. Kayo po ba ang boss? Tanong niya. No, isa lang ako sa engineers dito. Ganun po ba? Mukhang matagal na kayo rito at may mataas na posisyon kasi ginagalang kayo ng ibang engineer. Pioneer engineer lang ako. At oo, mataas na posisyon ko pero wag mo akong tawagin boss. Pero sir ka pa din kasi cleaner lang ako. Napangiti ang lalaki. Kung yan ang gusto mo, sige. Pero magkakaibigan tayong lahat dito kaya huwag ka nang masyadong formal. Nice pala. Sige, itutuloy ko na itong paglilinis ko. Pagkawan ay sabi niya. Tumango lang ang lalaki at binalikan ng mga kasama. Pagkatapos ng meeting ay dumiretso si Zeke sa kanyang opisina. Sinundan siya roon ni Dino. Sir, may kailangan po ba kayo? Tanong ng assistant. Yes, maupo ka muna, Dino. Umupo rin ang lalaki sa tapat ng kanyang lamesa. Nagsimula na pala sa trabaho si CJ at gusto kong tiyakin na matrato siya ng maayos ng supervisor niya. Palagyan mo rin ng CCTV camera sa mga area na saklaw ng trabaho ng mga cleaner. Sabi niya, umupo na rin siya. Sige po sir, pero bakit po pala sumama kayo sa project ng Team A Engineers? Ani Dino, umusisa na. Napahilot siya sa kanyang sentido. I just started lying to CJ and she thought I was just an employee too. Magtatrabaho ako sa Team A as a head engineer at naabisuhan ko na mga engineers doon. Huwag mo akong tawagin boss o sir kapag nasa labas o sa harap ni CJ, okay? Napangiti si Dino. Baka mahirapan po kayo sa pagkupanggap at saka sa trabaho bilang engineer. Tumikwas ang isang kilay niya. Nakalimutan mo na ba na isa rin akong engineer? Ay, oo nga pala. Pero bakit niyo po ba ito ginagawa para lang sa isang karaniwang babae, sir? Pilyo siyang umiti at humalukip-kip. Honestly, I like CJ since I saw her. She's like a curse that I couldn't avoid. Ewan, basta hindi ko siya makalimutan at masaya ako na naiisip siya lalo't nakikita. Mukhang in love na po kayo, boss. Natitigilang tinitigan niya si Dino. Kahit siya'y nagulat sa kanyang pinagsasabi. Do you think I'm in love? Yes, boss. Ganyan din kasi ako nung unang kita ko sa misis ko eh. Impit siyang napamura. Lumaki kasi siya na hindi naniniwala sa pag-ibig. No, I'm not in love. Maybe it's just an obsession. Giit niya. Madalas po ang obsession nahuhulog din sa pag-ibig. Sa halip na kabahan ay mas lalo lamang siyang nasabik. If it's really love, it's not bad. Masarap din palang ma-in love. Amused niyang sabi. Sige na, gawin mo na lang ang pinapatrabaho ko sa'yo. At pakasabi sa ibang staff na engineer ang itawag sa akin. Malinaw ba? Anya paggawan. Malinaw, sir. Tumayo na si Dino at nagpaalam. Wait, Dino. Pigil niya sa lalaki nang may maisip. Yes, sir. Dumukot siya ng pera sa kanyang wallet at ibinigay kay Dino. Here, bilhan mo ko ng lunch at isama mo na ang kay CJ. Ibigay mo sa kanya ang food at wag mo munang sabihin sa akin ng galing. Anya. Napapangiting kinuha ni Dino ang 2,000 inabot niya. Noted, sir. Pero mas maganda po ata na magpakilala na kayo kay Miss CJ. Baka mas mabilis na kayong magustuhan lalo't kayo ang CEO ng kumpanya. Masyado pong maaga para malaman niya, Dino. Mabuting at hindi niya nahalata na kung binato niya ng kamatis noon. May naisip akong ideya para mapalapit siya sa akin. Malalaman din niya ang kumpanyang to bumili sa village na na-demolish at baka magalit siya once nalaman niya na ako ang may-ari. Sige pala, sir. Ani Dino sa kalumisan.
Inabot naman ng 12:00 si CJ sa paglilinis ng palikuran sa ground floor. Pagdating niya sa housekeeping lounge area ay naroon na si Jocelyn. Kain na tayo, CJ. May baon ka ba? Ani Jocelyn. Meron pero sardinas lang ang ulam ko. Anya, umupo siya sa silyang katapat ni Jocelyn at inilapag sa lamesa ang kanyang lunchbox. Share na lang tayo sa ulam kong adobong manok. Salamat pero okay na ako sa ulam ko. Maya-maya ay may lumapit na matangkad na lalaki. Miss CJ, may nagpapabigay sa'yo. Sabi nito, inabot sa kanya ang itim na paper bag. Napatingala siya sa lalaki na pamilyar ang muka. Para sa akin? Manghang untag niya, itinuro pa ang sarili. Opo. Kanina galing? Basta empleyado rin siya rito at lalaki. Sige, maiwan ko na kayo. Umalis din ang lalaki. Kahit kinakabahan ay inilabas ni CJ ang laman ng paper bag. Isa yung transparent lunchbox na 3 layer. May tatak pa ng sikat na restaurant. Wow, may nagbigay sa'yo ng food, girl! Excited na sabi ni Jocelyn. Kanino naman galing to? Baka secret lover mo. Ano ka ba? Ang dami kasing single na engineer dito, CJ. Kakasimula ko lang sa trabaho, may secret lover na kaagad. Natatawang saad niya. Malay mo, may namit kang empleyado kanina at nilove at first sight sa'yo. Tumawa siya ng pagkakat itinuro ang sariling muka. Itong mukhang to, may malalaw at first sight? Dinut-dut ni Jocelyn ng hintuturo ang kanyang noo. Uy, wag mong minamaliit ang sarili mo, girl. Ang ganda mo kaya, sadyang humble ka lang. Napangiwi siya at sinimulang buksan ang pagkain. Sino naman kaya yung nagbigay ng food? Baka mamaya may gayuma to Usal niya. Tinapik ni Jocelyn ang kanyang braso. Huwag ka na nga magduda at para siguradong walang laso ng pagkain mo, ako ang unang titikim. Akmang kukuha ito sa ulam niya gamit ang kutsara pero pinitik niya ang kamay nito. Ulam ko yan, hoy. Asik niya. Aray ko naman, girl. Ayaw mo pa kasing galawin ng pagkain kaya uunahan na kita. Saka para kung may gayuma man yan, akong unang matatablan. Anitong tumatawa. Kakainin ko na pero bibigyan din kita. Marami to at hindi ko mauubos. Bahala kang dalawa tayo magayuma. Nagtawanan sila. Nilagyan niya ng ulam ang plato ni Jocelyn. Tuwang-tuwa naman ito. Pagkuhan ay kumain na rin siya. Naitago niya ulit sa bag ang lata ng sardinas. Pagkatapos kumain ay sumama si CJ kay Jocelyn sa kantin at bumili ng sanitary pad. Dumating kasi ang dalaw nito. CJ, yan yung lalaking naghatid ng lunch mo, Ani Jocelyn at itinuro ang lalaking kapapasok lang ng kantin. Tiningnan naman niya ang lalaki at saka lang niya napagtanto na pamilyar to. Teka, parang nakita ko na siya kung saan. Anya. Ako rin. Siya ata yung nasa village natin na na-demolish. Oo, naalala ko na. Pero bakit siya nandito? Ay, hindi mo alam? Ang may-ari nitong kumpanya ay anak ng congressman na bumili sa Mango Village. Bilang pampalubag loob, nag-offer sila ng trabaho sa mga nawalan ng tirahan doon. Uminit na ang kanyang bumbunan. Tama pala si nanay. Ang pa-job fair ni Mayor ay kasama sa offer ng anak ng congressman na yon. Gigil niyang wika. Hayaan mo na, at least natulungan pa rin tayo. Alam naman nating lahat noon pa na pansamantala lang tayong pinatira sa Mango Village. Kahit na, nangako ang dating mayor na mabibigyan tayo ng titulo ng lupa. Yun nga sorry na lang tayo dahil natalo ang butihing mayor na yon. Mag-move on na nga lang tayo. Napawi ang init ng kanyang ulo nang makita si Engineer Zeke. Gwapong-gwapo talaga siya rito. Kumabog ang kanyang dibdib nang palapit sa kanya ang lalaki. Hi CJ. Nakangiting bati ni Zeke sa kanya. Hello po, Engineer. Nakangiti ring bati niya. Zeke na lang, please. Oo nga pala. Ano, kumain ka na ba? Pagkuhan ay tanong nito. Oo, at babalik na rin ako sa trabaho. Saan ka pala nakatira? Sa Del Mundo Avenue. Lumipat kami roon at umuupa lang ng bahay. Doon ka na pala nakatira. Bakit? Alam mo ba kung saan ako nakatira noon? No. Noong una kasi akala ko nakita na kita kasi pamilyar ang mukha mo. Nagtitinda kasi ako ng isda at gulay noon sa palengke ng Fairview. I see. Sa Fairview ako nakatira. Baka nga nagkita na tayo minsan. Naaaliw na siya sa kwentuhan nila ni Zeke
At huli na nang napansin si Jocelyn na kanina pa pala siyang tinatawag. Ginupo siya ng kaba nang mapansin ang supervisor nila na pumasok at napansin siya. Anong oras pa lang out mo sa trabaho, CJ? Maya-maya ay tanong ni Zeke. Hindi niya ito masagot-sagot dahil nakatingin sa kanya ang supervisor. Tapos na rin ang lunch break nila. Nagtataka siya kung bakit nilagpasan lang siya ng supervisor. Hindi siya nito sinita. Babalik na pala ako sa trabaho, Zeke. Balis ang paalam niya sa binata. Okay. Ngumiti lamang siya at patakbong sumunod kay Jocelyn. Bibinggo ka talaga kay Sir Tony, CJ. Kakasimula mo pa lang sa trabaho pero baka masibak ka agad. Palatak ni Jocelyn. Nakakahiya namang iwan ko bigla ang kausap ko. Anya, patungo na sila sa housekeeping room. Sino ba yung kausap mo? Isa yun si Engineer Tito. Ang bait kaya niya. Friendly at pogi pa. Nako, sabi ko sa'yo maraming pogi rito. Pero ngayon ko lang nakita yung kausap mo kanina. 2 weeks na ako rito at halos pare-pareho ang taong nakikita ko. Pero ang CEO at may-ari ng kumpanya, hindi ko pa nakikita. Siyempre, ang mga engineer kung saan-saan napupunta. Yan kasi maraming project. Katabi lang nitong opisina ng construction company na sakop nitong building. Iisa lang din ng may-ari. At balita ko, engineer din ng CEO. Yung anak nga ng congressman. Ganun pala yun. Makapangyarihan pala talaga sila at kayang bilhin pati batas. May gigil niyang sabi. Alam kong mahirap tanggapin ang nangyari sa tatay mo, CJ. Pero mahirap magbintang na walang sapat na ebidensya. Pero sana mabigyan pa rin ng hustisya ang pagkamatay ng tatay mo kung may maliman. Bumuntong hininga siya at hindi na nagkomento pa. Isang linggo pa ang lumipas. Nagtataka na si CJ dahil araw-araw na siyang nakakatanggap ng pagkain. Minsan ay merienda. Iba-ibang tao rin ang nag-aabot sa kanya. Sino kaya ang taong yun? Curious niyang tanong habang nanananghalian sila ni Jocelyn sa lounge. Oo nga, hindi pa rin nagpapakilalang circuit lover mo na yon. Pero tingnan mo, may sulat na kasamang lunchbox Ani Jocelyn. Kinuha naman niya ang bughaw na papel na nakaipit sa gilid ng lunchbox. Binasa niya ito ng malakas. Hi, how's your day? I hope you love the food. I personally cooked that for you. Basa niya sa sulat. Ay, ang sweet naman. Kinikilig na tili ni Jocelyn. Napangiti si CJ at hindi rin maitago ang kilig. Excited na binuksan niya ang stainless na lunchbox na may 4 na dibisyon. As usual, pang mayaman na naman ang ulam niya. Ang yaman siguro niyang secret lover mo, CJ. Ang sasarap ng food Tapos minsan may imported chocolate pang kasama. Haba ng hair mo, girl. Tips naman kung paano maligawan ng multo. Ani Jocelyn, nagbiro pa. Inirapan niya ito. Kain na lang tayo, gutom na ako. Anya, binigyan niya ulit ng ulam si Jocelyn. Pagkatapos kumain ay nagtungo naman si CJ sa opisina ng CEO. Inutusan kasi siya ng supervisor. Nagulat siya nang madatnan si Zeke sa lobby ng opisina ng CEO. Prenteng nakaupo sa couch. Zeke? Manghang sambit niya. Nabaling sa kanya ang tingin ng lalaki. Oh, hi. Dito ka ba maglilinis ngayon, CJ? Tanong nito. Oo, pero bakit ka narito? Hinihintay ko ang CEO. May re-report kasi ako. Wala pa pala ang CEO? Oo, pero open naman ang opisina niya palagi. Mabuti, makakapaglinis ako ng maayos. Diyan ka lang Paalam niya. Nagsimula siyang maglinis sa workplace ng CEO. Malinis naman doon. May konting alikabok lang sa mga estante ng libro at papeles. Maya-maya pa ay lumapit si Zeke. 3 araw ring hindi niya ito nakita. May asawa ka na ba, CJ? Tanong nito habang sinusundan siya. Wala at ayoko pang mag-asawa. Turan niya habang nagpupunas ng estante. Bakit naman? Kasi marami pa akong responsibilidad sa pamilya. Namatay na kasi ang tatay ko at hindi nasasapat ang kita ni nanay sa paglalabada. May 3 nakababatang kapatid pa akong mga lalaki. Ang sumunod sa akin nag-aaral ng college, working student siya. Yung 2 nasa high school pa. Kwento niya. Kahit boyfriend wala ka? Wala since birth. Sa ganda mong yan, wala man lang nanligaw sa'yo? Merong nagtangka manligaw sa akin noon, pero itinataboy ko. Mahinang tumawa ang lalaki. Paano ka makakapag-asawa niyan? Ang pag-aasawa, hindi minamadali, Zeke. Pero ngayon ba, handa ka nang tumanggap ng manliligaw?
Naalala niya bigla ang secret suitor niya. Handa naman ako magpaligaw, pero siguro hanggang boyfriend lang at saka na ang kasal. Anya pagkuwan. Kung liligawan kita, may pag-asa ba? Bigla'y tanong nito. Napalingon siya sa kausap at biglang natawa. Oy, bago mo ako tanongin ng ganyan, tiyakin mong single ka. Nako, sasabit ako niyan. Anya. Natawa rin si Zeke. I'm single, CJ. Wala pa akong naging girlfriend since birth. At katulad mo, hindi pa ako ready mag-asawa. Asus? Ilang taon ka na ba? 30. Age doesn't matter naman, di ba? Muli niyang sinipat ang binata at hindi niya maikakaila na naghahatid ng galak at kilig sa kanyang sistema ang bawat pag-uusap nila. Hindi ka ready mag-asawa pero bakit ka manliligaw? Usig niya rito. I think it's the perfect time for me to get married. At kung papayag kang ligawan ko, baka lalo akong mainggan yung mag-asawa. Humalakak si CJ ngunit hindi napigil ang pag-alab ng kanyang muka. Baka mamaya niya na lahat ng magagandang babae na makilala mo hindi liligawan mo No, my intention is for chosen people only. Noong una kasi kitang nakita, ibang pakiramdam ko. Feeling ko special ka. Hindi na siya natigil kakatawa. Bolero ka rin Pero seryoso, ayaw ko ng ligaw biro. I didn't mean that. Honestly, lumaki ako na hindi naniniwala sa pag-ibig. Bakit naman? Ang lamesa ng CEO naman ang kanyang pinunasan. Sinundan pa rin siya ni Zeke. I came from a broken family, CJ. Exposed ako sa betrayal, failed relationships. My parents were separated when I was 10, and my mom got married to another guy. Ang daddy ko naman kinasal din ulit. 2 beses na pero hiwalay rin. Yung ate ko naman nakatatlong asawa na. Hindi pa rin nakontento. Na-realize ko na sa una lang masaya ang relasyon. At once nagtagal, mawawala ang spark. Naisip ko, baka ganun din ang mangyayari sa akin once nagmahal ako. Depende naman yun sa tao, Zeke. Na-trauma ka lang dahil sa mga karanasan mo sa pamilya mo. Siguro kasi apektado ka ng hiwalayan ng parents mo. Pero ikaw ang gagawa ng kapalaran mo. Huwag mong gawing basihan ng karanasan ng iba kasi may kanya-kanya tayong isip at prinsipyo. Kung gusto mong maiba ang takbo ng kapalaran mo, mag-ingat ka sa mga desisyon mo. Hindi na ipapasa sa anak ang kapalaran ng magulang, maliban na lang kung tutularan mo. You're right. Tumatak sa isip ko ang negatibong bagay na napansin ko sa failed relationship ng pamilya ko. Ikaw ba, CJ? Anong ibang dahilan mo kung bakit ayaw mo pang mag-asawa? O masisa na rin ito. Kahirapan. Yun ang isa sa mga dahilan. Kasi lumaki ako na nasaksihan ko kung paano nahirapan ng mga magulang ko sa pagpapalaki sa amin ng mga kapatid ko. Lumaki ako sa mahirap na komunidad at namulat ako sa realidad na nagudyok sa akin para maging wais. Na-realize ko na hindi mandatory ang pag-aasawa at hindi dapat ito gawing option para matakasan ang buhay na ayaw mo. Dapat maging handa ka physically, mentally, at higit sa lahat financially. Ang buhay naman ay hindi karera na paunahan makarating sa finish line. Natapos na siya sa paglilinis ng lamesa at isinunod ang salaming dingding. Ilang minutong tahimik sa paligid kaya napalingon siya sa likuran. Otomatikong sumikdo ang kanyang puso nang mapansin ang seryosong titig sa kanya ni Zeke. Bakit natahimik ka riyan, engineer? Amused nitong tanong sa binata. Napangiti ito at tumalukip-kip. I just realized something. Anito. Ano yon? Itinuloy niya ang pagpupunas ng salamin. I think you're the one I need in my life, CJ. Seryosong wika nito. Natawa naman siya. Saglit lang tayo nagkwentuhan, parang buo na ang tiwala mo sa akin, engineer Mabilis lang akong kumilatis ng tao. At habang kausap kita ay lalong lumalalim ang pagdanais ko na mas makilala ka pa. I'm ready for rejection. Pero baka pwedeng bigyan mo ko ng chance, CJ. Ano? Seryoso ka ba talaga? Naiilang niyang saad. Hindi rin niya alam kung paano ang tamang approach sa lalaking nanliligaw sa kanya. I'm serious. Actually, I just started courting you. Ginupo siya ng kaba nang maalala na nasa opisina sila ng CEO. Wrong timing, engineer. Huwag tayo dito magligawan, baka biglang dumating ang CEO. Nako, masisibak tayo pareho sa trabaho nito. Natatarantang sabi niya. Tumawa lang si Zeke. Sige, magtrabaho ka muna. Lalabas lang ako. Paggawa na ipaalam nito. Nang makaalis ang binata ay saka naman siya napatili sa kilig.
Pagkatapos maglinis sa opisina ng CEO, ay lumipat naman sa hallway ng third floor si CJ. Hindi siya mapakali dahil pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya. CJ, nandito ka lang pala. Ani Jocelyn, na palapit na sa kanya. Bakit? Tanong niya habang nagmamap ng sahig. Hinihintay kita sa lounge, magme-merienda sana tayo. May nag-iwan na naman ng merienda mo mula sa secret lover mo. Talaga? Anong oras na ba? Huminto siya sa paglalampaso. 3:00 na, uy. Sige, magmerienda muna tayo. Sabay na silang naglakad ni Jocelyn, pero hindi pa rin siya mapakali. Panay ang ikot ng tingin sa bawat sulok ng pasilyo. Kanina ka pa hindi mapakali, CJ. Bakit? O sisa ni Jocelyn. Ewan, feeling ko kasi may nakatingin sa akin kahit saan ako magpunta. Natawa ang kanyang kaibigan. Guni-guni mo lang yan. Ibang pakiramdam ko eh. Para bang may nakamasid sa lahat ng kilos ko. Natural, may mga CCTV camera sa bawat sulok ng gusali eh. May nakabantay kaya sa mga kamera? Siguro. Hindi kaya isa sa staff na nagmumonitor ng CCTV ang secret lover mo, CJ? Natawa siya sa hula nito. Bakit mo naman naisip yan? Kasi hindi siya nagpapakita, pero alam niya kung nasan ka. At ang nakapagtataka, nauutusan niya kahit sinong staff dito. Baka naman may mataas siyang posisyon sa kumpanya. Napapaisip din siya. Pagdating sa lounge ay kinuha na ni Jocelyn ang merienda niya na itinabi nito sa ref. Nakasilid yon sa itim na cake box. Ano naman kaya to? Anya habang binubuksan ng maliit na kahon. Mukhang cake yan, CJ. Ani Jocelyn. Nang mabuksan ng kahon ay cake nga ang laman, pero maraming prutas sa itaas. Natakam siya kaya kaagad siyang kumuha ng kutsara at tinikman ng cake. May sulat ulit, CJ. Kinuha ni Jocelyn ang sulat sa ilalim ng kahon at ibinigay sa kanya. Tahimik naman niya yung binasa. Hihintayin kita sa waiting shed sa labas ng kumpanya mamaya. 5 p.m., okay? Sabi sa sulat. Ginupo naman siya ng galak nang maisip na magpapakita na ang secret lover niya. Nilantakan niya ang cake na may ngiti sa mga labi. 5:00 na ng hapon natapos ang duty ni CJ. Excited siyang nagtungo sa waiting shed at naghintay sa secret suitor niya. Maya-maya ay may kotseng itim na huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang bintana nito sa driver's side. Hi CJ. Bati ni Zeke na siyang driver ng kotse. Ikaw pala, engineer. Anya. Sakay ka na rito sa kotse ko. Yaya nito. Ha? May hinihintay pa ako eh. Lumapit siya rito. 5:45 na, baka gabihin ka. Ayos lang. Sino ba yung hinihintay mo at handa ka magpaabot ng gabi rito? Amis nitong tanong. Hindi niya ito magawang sagutin at panay ang linga niya sa paligid. Marami na ang lalaking dumaan pero walang huminto para magpakilalang secret suitor niya. Maya-maya ay bumaba ng kotse si Zeke at nilapitan siya. Huwag ka na maghintay, nandito na ako. Biglay sabi nito. Gilalas siyang napatitig sa gwapong mukha ng lalaki. Ha? Ikaw ang nagpapadala sa akin ng mga food? Manghang untag niya. Ngumiti ang binata. Yes, and thank you for waiting. Pinatunayan mo na interesado ka rin sa akin. Hindi siya makapaniwala at naunahan na ng hindi mawaring saya ang kanyang puso. Ikaw pala yon? Pero bakit hindi mo kaagad sinabi palagi naman tayong nagkikita? Ang totoo, first time ko manligaw at medyo old school ang galawan ko. Naisip ko mas okay to para makabuelo ako ng mas magandang approach para hindi ako ma-reject. Sandali, talaga bang seryoso ka, Zeke? Oo naman. Kaya kita nilalapitan para mas makilala kita. At the same time ay may ginagawa na ako para makuha ang loob mo. At huwag kang mag-alala. Katulad mo bago sa akin ang lahat ng to. I think it's the perfect time for us to experience falling in love for the first time. Ma-in love? Ikaw ba'y seryosong in love ka? Usig niya rito. Nauunahan din kasi siya ng takot. I don't know what real love is, but I'm sure I'm heading into it. Kung iniisip mo na hindi ko mapapanindigan to, nagkakamali ka, CJ. Thinking of you all the time, spending efforts, money, and time to impress you is not a joke. And of course, I already learned to deal with rejections. But before you reject me, could you please try me first? Hindi kita i-reject. Wala sa wisyong sabi niya. Hindi na kasi niya alam kung paano kausapin si Zeke. Really?
Do you mean pasado na ako? Nagagalak nitong Saad. Pasado? Yes, to be your boyfriend. Tumuli na ang tibok ng puso ni CJ dahil sa hindi matansyang emosyon. Kung sasabihin kong oo, boyfriend na kita, anong susunod? Natatarantang tanong niya. Biglang natawa si Zeke. We will get married. Ano? Napumulagat siya ng mga mata. Joke lang. Siyempre, we will start enjoying our relationship. Then, let's work together to build a strong connection. Imposibleng wala kang ideya sa pakikipagrelasyon. Meron, pero ibang pakiramdam na ako na mismo ang in love. In love ka na rin sa akin, CJ? Ang ibig ko sabihin ay ako ang nasa sitwasyon na papasok sa isang relasyon. Nasanay kasi ako na puro laban lang sa buhay ang inaatubag ko at hindi ko naranasang lumandi. Tawa ng tawa ang binata. Sige, huwag tayo magmadali. For now, get in my car and we will have dinner first. Anito, pinagbuksan pa siya nito ng pinto sa passenger seat. Sumakay naman siya. Saan tayo kakain? Pagkawan ay tanong niya nang makaupo na rin sa harap ng manibela si Zeke. Sa restaurant. Anito, baka mag-alala si nanay. Magte-text muna ako sa kanya. Inilabas niya mula sa shoulder bag ang kanyang cellphone at nagtipa ng mensahe para sa kanyang ina. Hindi naman tayo magtatagal. Ihahatid kita sa inyo pagkatapos kumain. Then, dalhan mo na rin ng food ang pamilya mo. Sige, maaga pa naman. Kadalasan ay late na kumakain ng pamilya ko at hinihintay nila ako. Ako kasi ang bumibili ng ulam. Mabuti ka pa, naranasan mong kumain kasama ang buong pamilya mo. Pinausad na nito ang sasakyan. Napatitig siya sa binata nang mahimigan ang lungkot sa tinig nito. Bakit? Hindi mo ba naranasang kumain kasama ang pamilya mo? O sisa niya? Hindi. Since bata ako, palagi na ako mag-isa kumakain. Ang ate ko kasi lumaki sa lola ko, sa mother side. Busy sa trabaho ang parents namin. Umuuwi sila na tulog na ako. At magigising ako na tulog pa sila. Saglit lang sila sa bahay. Minsan nga hindi pa umuuwi eh. Lalong lumala ang sitwasyon nung naghiwalay na ang parents ko. Nung una isinama ako ni mommy. Kaso sinasaktan ako ng bagong asawa niya kaya kinuha ako ni daddy. Kaso si dad naman, palaging wala. Minsan uuwing may kasamang babae. Alam mo yung feeling na may pamilya ka nga pero hindi mo ramdam? I felt like I was born to be alone. Kaya sinanay ko ang sarili ko na mag-isa. Walang sinasabihan ng problema. Kasi kahit maglabas ako ng saloobin, walang makikinig, walang makaka-relate. Malungkot nitong kwento. Ganyan nata ang mayayaman. Obvious na mayaman ang pamilya mo. Yes, but not all wealthy people are happy and contented. Mas maraming stress. Unlike sa simpleng buhay na kagaya mo. Ang iisipin mo lang ay kung paano kayo makakakain sa araw-araw. Maswerte pa rin pala ako. Kahit mahirap kami ay masaya sa tuwing nagsasama ang buong pamilya. Nitong nawala lang si tatay ay naramdaman ko malaking kulang at lungkot. But you're brave, CJ. Nagagawa mo pa rin magpatuloy sa buhay kahit nawalan ka ng mahalagang tao sa buhay mo. Wala eh. Kung magpapaalipin ako sa lungkot, lalo kaming maghihirap. Nung nawala si tatay, lalo ako nagpursige na magsipag. Kasi alam ko na wala na kaming ibang aasahan. Naisip ko nga mag-abroad pero ayaw ni nanay. Mabuti nakapagtrabaho ka sa mas malaking kumpanya. Humalokip-kip siya. Oo, kasi pakonsuelo ng may-ari ng kumpanya sa aming nawala ng tirahan. Dahil sa nangyaring demolition ay maraming nagdusa. Lalo na kami, nawala si tatay. Kung mayaman nga lang ako, magpapatayo ako ng mga bahay na libreng ipapamigay sa mga katulad ko na wala ng bahay. Hindi pa ba kayo nakabili ng lupa? May nabili na kaming maliit na lupa at pinag-iipunan pa namin ng pagpapagawa ng bahay. Masyadong mabigat ang upa eh. Mahal pa ang kuryente at bilihin. Mabuti, scholar ang kapatid kong lalaki. At napagkakasya naman niya ang sahod niya mula sa fast food chain kaya malaking tulong din. You can have a salary increase once na nag-upgrade ang trabaho mo sa kumpanya. Napatitig siya kay Zeke. Talaga? Paano? Ang alam ko, nag-aanap ang CEO ng regular cleaner sa opisina niya. At iisang tao lang. Iba ang salary rate mo ron. Wow, paano naman ako makakapasa sa standard ng CEO? I'll help you. Nung naglinis ka kasi sa opisina ng CEO, na-appreciate niya ang linis at ayos ng opisina. Kaya once nabanggit kita, baka kunin ka niyang regular cleaner niya. Bigla naman siyang nasabik. Sige nga, tulungan mo ko, Zeke.
Gusto ko talagang madagdagan ng sahod ko kaya sa tuwing day off ko tumatanggap ako ng labada. Okay, sige. Malalaman mo bukas ang resulta. Pagdating sa restaurant ay hinayaan ni Zeke si CJ na mag-order ng pagkain. Kinapalanan ng dalaga ang kanyang muka at nag-order na rin ng for takeout para sa pamilya niya. Baka maubos ang pera mo, Zeke. Okay na tong order ko. Sabi niya matapos buklatin lahat ng pahina ng menu. Ayos lang. Marami akong ekstrang pera. Anito. Tama na. Mabubusig na ang pamilya ko sa mga order kong pagkain. Hindi naman mahilig sa karne ang mga kapatid ko. Nasanay sila sa isda at gulay. Madalas nga sardinas eh. Anya sabay tawa. Natawa rin ang binata. Wala namang masama sa sardinas. Oo, pero kapag nagluluto ako ng sardinas, nilalagyan ko ng gulit sabaw para dumami. Madiskarte ka, no? Masarap ang sardinas na may itlog at noodles. Nakita ko yung minsan na ulam ng construction workers. Aba oo, sotang ko nang nilalagay ko sa sardinas at tinahaluan ng patola. Ang sarap kaya. Gusto ko ring subukan yan. Sige, magluluto ako bukas at yun ang ulam natin. Okay, sige. Nang dumating ang order nilang pagkain ay kaagad silang kumain, pero tuloy ang kwentuhan. Halos 2 oras din silang tumambay sa restaurant bago nagpa siyang umuwi. Wala pa sa bahay si nanay dahil nasa palengke pa, nag-extra sa pagtitinda. Sabi ni CJ nang lula na sila ng kotse ni Zeke. Ikaw pala maghihintay sa kanya. Pero naroon naman sa bahay ang mga kapatid mo, hindi ba? Anito at nagmaniobra na ng kotse. Oo, yung 2 lang. Yung sumunod sa aking lalaki na college, naka-duty na ngayon sa fast food chain. Mamayang madaling araw pa siya uuwi. Tahimik na nagmaneho si Zeke. Sinabi na niya rito ang eksaktong address niya. Pagdating sa inuupahan nilang bahay, ay niyaya niya si Zeke na pumasok. Pinakilala niya ito sa 2 kapatid niyang lalaki. Boyfriend mo ba siya, ate? Tanong ng bunsong si Casper, 13 anyos na ito. Napatitig siya kay Zeke at naunahan siya ng pagsagot. Oo, Casper. Boyfriend ako ng ate mo. I'm Zeke Suarez. Anito. Ano po ang trabaho mo, kuya? Tanong naman ni Carl na 16 years old. Engineer ako. Wow, gusto ko rin maging engineer, kuya. Ani Casper. Nalibang na si Zeke sa kanyang mga kapatid. Nagkwentuhan pa ang mga ito. 8:00 na pala. Uuwi na ako, CJ. Maya-maya ipaalam ng binata. Sige, hindi mo na mahihintay si nanay. Palis pa lang siya ng palengke eh. Ayos lang, may next time pa naman. Hinatid na niya sa labas ang binata at hinintay na makaalis. Kinabukasan ng tanghali, excited na nagtungo sa kantin si CJ. Doon kasi ang usapan nila ni Zeke na kakain sila. 1 minuto lang siya naghintay nang dumating ang binata. Hindi ako nagbawa ng food, CJ, pero bibili ako ng kanin. Ani Zeke. Huwag ka nang bumili kasi dinamihan ko ang baon kong kanin. Marami rin tong ginisang sardinas ko na may sotanghon at patola. Anya. Yun talaga ang gusto kong matikman eh. Nagugutom na ako. Umupo na ito sa katapat niyang silya. Nagtataka ang dalaga kung bakit lahat ng empleyadong pumapasok ay napapatingin sa kanila. Bakit, CJ? Tanong ni Zeke. Napansing balisa siya. Wala, naiilang lang ako kasi maraming nakatingin. Ano naman ang problema? Wala silang pakialam sa atin. Single naman tayo pareho eh. Pero ang taas ng tingin sa'yo ng ibang empleyado, tapos malalaman nila na pumatol ka sa isang janitress. Mahinang tumawa si Zeke. Walang limitasyon ng pag-ibig, honey. Kahit sino pwedeng magmahal, kahit magkaiba ang estado sa buhay. Mas masaya ang anggap ng buhay natin eh, hindi boring. Uminit naman ang pakiramdam niya sa kanyang muka. Binuksan na lamang niya ang stainless na bowl na merong takip. Ang bango ah. Pwede na ba tayong kumain? Ani Zeke nang makita ang binuksan niyang ulam. Oo naman, pero wala kang plato. Kukuha ako sa counter. Wait lang. Tumayo ang binata at nagtungo sa counter. Pagbalik ni Zeke ay may dala na itong 2 plato at mga kutsara. May tinidor pa. Bumili na rin ito ng orange juice na nakalata at bote ng mineral water. Pinagmasdan ni CJ si Zeke habang kumakain at halatang naninibago ito sa ulam. Hindi ka ba nag-uulam ng sardinas, Zeke? Tanong niya. Bago kita sagutin, palitan mo ang pangalan ko. Demanding nitong sabi. Ano naman ang ipapalit ko? Call me honey. Natawa man ay ginupo siya ng kilig. Sige na, honey. Ano, first time mo bang kumain ng sardinas?
Inulit niya ang tanong. Yes, pero masarap pala to, no? Lalo na't nilagyan mo ng gulay. Ang akala ko kasi noon malansa ang sardinas kasi binuro sa tomato sauce. And I hate tomatoes. Teka, baka may allergy ka sa kamatis, Zeke. Kabadong sabi niya. Sandaling natigilan ng binata. Tila may naalala. Wala naman akong allergy sa kamatis. Sadyang ayaw ko lang tong kainin. Galit ka lang pala sa kamatis. Natawa ang binata. Ikaw, parang mahilig ka sa kamatis. Oo naman. Maliban sa pantawid gutom din namin ng kamatis, yun ang kauna-unahang gulay na nabenta ko sa palengke. Kaya pala nang babato ka ng kamatis. Ano? Don't mind me. Kain na tayo, honey. Sumubo na ito ng pagkain. Kumain na rin siya at naaaliw sa nobyong nagustuhan din ang luto niya sa simpleng sardinas lamang. After lunch ay hinatid ni Zeke si CJ sa housekeeping lounge. Pagkatapos ay bumalik siya sa kantin at bumili ng candy. Naglalaway kasi siya at tila masusuka. Sir, nasa opisina niyo na po ang papeles na pipirmahan. Sabi ni Dino nang lumapit sa kanya. Sige, pupunta na ako at sumunod ka sa akin. Anya sabay subo ng candy. Bakit sir? Ngayon ko lang kayo nakitang sumubo ng candy Ani Dino. Medyo naninibago lang ang panlasa ko sa sardinas. Normal ba yung makaramdam ka ng paglalaway o parang masusuka pagkatapos kumain ng sardinas? Minsan po oo. May brand kasi ng sardinas na malansa pero depende rin sa tao. Lalo sa'yo na hindi sanay. Pero totoo bang kumain ka ng sardinas, sir? Pilyo siyang umiti. CJ convinced me to eat sardines. Masarap naman ang luto niya. May aftertaste lang na parang madulas sa lalamunan. Saglit na bumungis-ngis si Dino. Pinandilatan niya ito ng mga mata nang lula na sila ng elevator. What's funny, huh? Napipikong tanong niya dito. Wala po. Naisip ko lang na in love na nga kayo kasi napakain kayo ni Miss CJ ng sardinas na may kamatis. Isang bagay na ayaw nyo. Hindi ko naman siguro ikamamatay ang ginawa ko, Dino. Pero satisfying naman kasi masaya si CJ. Naalala ko lang nung binato niya ako ng kamatis sa noo at talagang gigil na gigil ako. Pero dahil sa kamatis, na-inlove ka sa kanya, sir. Napangiti siya. Totoo palang masaya ma-inlove. Bulong niya pero dinig pa rin ni Dino. Pero hindi rin maiiwasan ng sakit kapag nagmahal ka, sir. Kaya dapat i-ready mo yung puso mo. I know, and I'm prepared. Anya. Pagdating sa kanyang opisina, ibinigay niya kay Dino ang sulat para sa housekeeping department. Para saan po ang sulat, sir? Tanong ng lalaki. Ibigay mo yan sa manager ng housekeeping department at ipaalam kay CJ ang desisyon ko. Magkakaroon ng salary increase si CJ pero sa accounting ko na ipapasa ang bagong rate. Mababawasan ang trabaho ni CJ sa ibang pasilidad ng gusali at mag-focus siya rito sa opisina ng CEO. Okay, sir. May problema pala tayo, sir. Ano yun? Pinabubuksan ng nanay ni CJ ang kaso ng tatay niya. May nagsabi kasi na sinadyang ibaon sa hukay ang tatay ni CJ kaya doon namatay. Ano? Akala ko ba na-resolve na ang kaso? Nilamon na siya ng kaba. Pero hindi po naniwala ang nanay ni CJ at iginiit ang teorya ng ibang tao. Do something to solve the case, Dino. Kausapin mo lahat ng taong naroon sa lugar nung mamatay ang tatay ni CJ. Sige po. Nang umalis si Dino ay tinawagan niya ang pulis na humahawak sa kaso ng tatay ni CJ. Samantala, tuwang-tuwa naman si CJ nang mapili siya ng CEO para maging regular cleaner ng opisina nito, na doble din ang kanyang sahod. Iba talaga kapag may boyfriend na may kapit sa CEO, CJ? Masaya ring sabi ni Jocelyn. Alam na nito na si Zeke ang secret lover niya. Tinulungan lang ako ni Zeke, Jocelyn. Ang swerte mo, girl. Sana all ka talaga. Bigla silang tumahimik nang dumating ang ibang katrabaho nilang babae na insecure. Sana all maganda kaya nagustuhan ng engineer. Parinig ng isang babae. Siyempre, pinagpala talaga ang maganda na, mabait at hindi inggitera. Belta naman ni Jocelyn. Sinong inggit? Hoy, tanga lang ang mayamang lalaki na papatol sa janitress. Sa inis ni CJ ay hinarap na niya ang impokritang babae. Bakit? May batas ba na bawal magmahal ng mahirap ang mayaman? Yang mindset mo na yan ang bawal kaya hindi ka umaasenso, Sonia. Anya. Sasagot pa sana si Sonia pero namagitan ng supervisor nila. Tumigil ka, Sonia. Tantanan mo si CJ kung ayaw mong mawalan ng trabaho.
Ani Tony. Nagdabog na ang babae at lumisan. Nang tumahimik ay kinuha na ni CJ ang kanyang bag sa locker. Pauwi na rin siya. Palabas na siya ng gusali nang lapitan siya ni Dino. Miss CJ, pinapasabi pala ni Engineer Zeke na iahatid kita sa inyo. Wala kasi siya at bumisita sa construction site sa Bulacan. Ganun ba? Kaya pala wala siyang sagot sa text ko. Tatawagan ka rin po niya kapag hindi na siya busy. Sige, pero ano naman ang sasakyan natin? May kotse ako, hulugan. Napangiti siya. Sumama na lamang siya sa lalaki. Kuya Dino, hindi ba assistant ka ng CEO? Tanong niya sa lalaki nang lula na sila ng kotse. Oo, bakit? Nagmaniobra na ito ng sasakyan. Hindi ko pa nakita sa personal ng CEO kahit ng ibang kasama ko. Bata pa ba siya? Oo, bata pa siya. Pero bihira siya makihalubilo sa empleyado at madalas gabi na siya umaalis ng opisina. Pansin ko, close rin kayo ni Zeke. Pareho kasi kami ni engineer na pioneer ng kumpanya. Kaya pala. Pagdating sa kanilang bahay ay nadat na ni CJ ang kanyang ina na may kausap na pulis. Anong meron, Nay? Balis ang tanong niya. Pinaimbestigahan ko ulit ang pagkamatay ng tatay mo, anak. Ani Mona. Ano po bang natuklasan niyo? May nagsabi kasi na hindi basta nahulog sa hukay ang tatay mo kasi natabunan siya ng lupa. Baka raw sinadyang ibaon siya roon. At kakoy baka bumalik doon ng tatay mo sa village para awayin ng mga tao. Kilala mo naman ang tatay mo tuwing nalalasing, nawawala sa sarili. Ano pong sabi ng mga pulis? Mag-iimbestiga sila ulit at makikipag-ugnayan sila sa may-ari ng lupa. Kung may pagkakataon ka anak, kausapin mo ang boss mo. Kasi anak yun ng congressman na nakabili sa Mango Village. Baka matulungan niya tayo. Hindi ko pa nga po nakikita ng personal ng boss namin eh. Tinabihan niya sa sofa ang ginang at hinagod ang likod nito. Stress na naman to. Makalipas ang 1 linggo ay nakuha rin ni CJ yung unang sahod niya. Palabas na siya ng kumpanya nang habulin siya ni Zeke. Uuwi ka na ba, honey? Tanong nito nang makahinto sa kanyang tabi. Oo, pero mamamalengke muna ako. Anya. Samahan na kita. Ilang araw rin tayong hindi nagkita. Nabisi kasi ako sa project namin sa Bulacan. Ayos lang, hinahatid naman ako ni Kuya Dino. Pagdating sa parking lot ay napahinto sila nang may dumating na 2 kotse at bumaba ang 5 kalalakihan na nakasuit. Kasunod ang pamilyar na Ginoo. Teka, si Congressman Laksamana yan, di ba? Ang may-ari ng kumpanya natin? Ani CJ. Oo, tara na CJ. Nagmamadaling sabi ni Zeke. Hinila siya sa kanang braso. Zeke! Tawag naman ng congressman sa binata. Tila hindi ito narinig ni Zeke at diretso ang pagpasok nila sa kotse nito. Zeke, tinawag ka ni congressman. Anya. Ako ba ang tinawag niya? Maang nito. Oo, tingnan mo. Nakatingin siya sa atin. Puntahan mo, baka may kailangan siya sa'yo. Wait, paandarin ko lang ang makina ng sasakyan para mabuksan ang aircon. Nang umandar ang kotse ay bumaba na ito at pinuntahan ng congressman na tila naiinip na. Nag-usap ang mga ito na para bang may pagtatalo. Hindi nagtagal ay iniwan din ni Zeke ang kausap at bumalik sa kotse. Anong sabi ng congressman? Bakit parang galit siya? O sisa ni CJ sa nobyo. Nagalit siya kasi pinakancel ko ang contract signing sa housing project sa Rizal. Bakit? Nagka-problema ba? Once kasi itinuloy ko ang project, maraming tao mawawala na naman ng tirahan kasi umuupa sila sa property. Mahihirapan silang makabangon kasi hindi gobyerno ang may-ari ng lupa. So wala silang makukuhang ayuda. Katulad pala sa nangyari sa amin. Ang sa inyo naman ay nakihati sa kumpanya ang gobyerno para sa ayuda. Mabait pa yung anak ni congressman kasi dinagdagan niya ang ayuda. Yung CEO ba natin? Oo, kasi ang pumipili talaga ng property na bibilhin ay si congressman. At sumusunod lang ang anak niya. Ang perang binabayad sa mga tao ay pera ng anak niya, kaya palagi silang nagtatalo. Ibig sabihin ay inosente ang CEO? Siya ata yung nabato ko ng kamatis nung na-demolish ang Mango Village. Napahilot sa sentido si Zeke at pilyong umiti. Bakit mo naman binato ng kamatis ang CEO? Hindi ko mapigil ang inis ko eh. Pinagmumura ko rin siya. Naku, baka once nakita niya ako bigla niya akong sibakin sa trabaho. Nilamon na siya ng kaba. Huwag kang mag-alala, narito ako para depensahan ka. Anito, nagmaniobra na ito ng sasakyan. Pero sabi pala ng nanay ko,
Once na patunayang may kinalaman ng tauhan ni Congressman sa pagkamatay ni tatay, kailangan ko na maghanap ng ibang trabaho. Malungkot niyang sabi. Bakit naman? Wala namang kinalaman ng trabaho mo sa kaso ng tatay mo. Kung may dapat mong managot, yung taong involved lang. May point naman si nanay. Para kasing pumayag kami na bayaran lang ang buhay ni tatay kasi tinanggap ko ang trabahong alok ni Congressman at yung tulong sa pagpapalibing kay tatay. Huwag mong isipin yan. Makakamit niyo rin ang hustisya. Hindi na lang siya umimik. Maaga pa naman kaya pumayag si CJ na mamasyal sila ni Zeke sa mall. Nag-shopping na sila at pera nito ang ginamit. Masyado mo na akong ni-spoiled, honey. Mamahalin pa ang mga gamit na pinili mo. Idinamay mo pa ang pamilya ko. Naiilang nasabi ni CJ habang nakapila sila sa counter. Hayaan mo na. Ito lang ang paraang alam ko para mapasaya ka. Napapasaya mo naman ako kahit sa simpleng pag-uusap natin. Ikaw lang ay sapat na, Zeke. Napapangiting inakbayan siya ng binata. Do you mean, mahal mo na talaga ako? Pabulong nitong Saad. Ngumiti siya at iginiit sa sarili na mahal na talaga niya ang binata. Kahit noong hindi pa niya alam na ito ang secret lover niya, ay nagugustuhan na niya ito. Habang tumatagal, lumalalim ang nararamdaman ko sa'yo. Siguro nga'y mahal na talaga kita. Anya pagkuwan. Bakit may siguro pa? Kasi hindi ko talaga tiyak kung paano nga bang pakiramdam ng true love, Zeke. Ako rin eh, pero sigurado na ako na mahal kita. Ang totoo, naiisip ko na minsan napakasalan ka. Kasal agad? Humagikik si CJ. Naisip ko lang naman. Alam kong hindi sapat ang kasal para masabing matibay na ang pagmamahalan natin. But at least, I have the initiative to secure a relationship. Naniniwala ako sa mga sinasabi mo, Zeke. Pero saka na tayo magpakasal kapag ready na tayo pareho. Okay, ikaw mas susunod, honey. Naunang lumapit sa counter si Zeke at isa-isang inilipat sa desk ang laman ng cart nila. Nakahanda na ang debit card nito para magbayad. Pagkatapos mag-shopping at mag-grocery, ay kumain na rin sila sa restaurant. May pa-takeout ulit si CJ para sa kanyang pamilya. Pagkatapos ay hinatid siya ni Zeke sa kanilang bahay. Kailan pala kayo magpapagawa ng bahay, honey? Tanong ni Zeke nang ihinto nito ang kotse sa tapat ng kanilang bahay. Wala pang budget eh. Siguro barong-barong muna ang ipapatayo namin para tipid. Anya. Ako ang gagawa ng bahay niyo at tutulong ako sa gastos. Sobra-sobra na magtulong yan, honey. Okay na yung magbigay ka ng ideya sa itatayong bahay. Pero ibang usapan na ang tutulong ka pa sa gastos. Nakakahiya na. Napapiksi siya nang hawakan siya nito sa kaliwang kamay. Honey, alam ko nahihiya ka lang. Pero boyfriend mo ko. At hindi ka labisang tanggapin mo ang tulong kong financial. Ang ipapagawa mong bahay ay para sa pamilya mo. Once nagpakasal ka sa akin, may iwan mo sa kanilang bahay kasi iuuwi na kita. Mahina siyang tumawa. Excited ka naman masyado? Salamat pero hanggat kaya ko, pag-iipunan ko ang materyales ng bahay kahit paunti-unti. Mga barako ang mga kapatid ko kaya malaki may itutulong nila sa paggawa ng bahay. Sige na nga, pero tutulong pa rin ako sa paggawa ng bahay niyo ah. Oo na. Teka, pasok muna tayo sa bahay. Gusto ka nang makilala ni nanay. Bababa na sana siya, ngunit pinigil siya ni Zeke sa braso. Nahatak pa siya nito kaya napalapit siya rito. Bigla itong yumuko kaya naglapat ang kanilang mga labi. Sa halip na umiwas ay itinuloy pa nito ang halik. Dumantay naman ang nakakakiliting init sa kanyang kaibuturan. Yun kasi ang first kiss nila ni Zeke. Sorry, hindi na ako nakapagpigil, honey. Ang lambot ng lips mo. Bulong ng binata nang lubayan nito ng halik ang kanyang mga labi. Ayos lang, normal lang namang maghalikan ng magkasintahan. Naiilang niyang sabi. Hindi ka naman gumante, para kang tuod na hinahalikan ko. Angal nito. Natawa siya. Inaamin niyang nabitin din siya sa halik nito. Kaya naman ay muli niyang nilapitan ng binata at inunahan ito ng halik sa mga labi. Ang bilis nitong tumugon. Lumalalim na ang halikan nila nang may kumatok sa bintana ng kotse. Ate CJ? Tawag ni Casper na siyang kumatok. Lumayo naman siya kay Zeke at binuksan ang pinto. Nariyan na ba si Nanay, Casper? Tanong niya sa kapatid. Opo, kararating lang niya. Bumaba na siya at kinuha ang bag na mga damit na pinamili nila. Bumaba na rin si Zeke at binuksan ang compartment ng kotse. Inilabas nito ang 2 kahon ng groceries. Tulungan mo ang Kuya Zeke mo, Casper. Utos niya sa kapatid.
Tumalima naman ito. Nauna na siyang pumasok ng bahay at nadatnan niya ang kanyang ina sa kusina. Nagmano siya rito. "Kasama mo ba ang boyfriend mo, anak?" Tanong ng ginang. Sinabi na rin niya rito na may boyfriend siya at wala naman itong reklamo. "Opo, at may dala po kaming ulam." "Mabuti, ginisang ampalaya lang ang naluto ng kapatid mo." "Sumahod na po ako kaya masarap ang ulam natin ngayon." Pumasok naman si Zeke buhat ang malaking kahon ng groceries. Dumiretso ito sa kusina. "Magandang gabi po, Nay." Kaswal na bati nito sa ginang. Tulalang tumitig si Mona kay Zeke. Baka sa mukha ang pagkawindang. "Siya ba ang boyfriend mo, anak?" Pagkuwan ay tanong nito sa kanya. "Opo, siya si Zeke," anya. "Zeke Laksamana?" Manghang tumitig siya sa ina at sakalang niya naisip na ibang apelido ang binanggit sa kanya ni Zeke. "Hindi po Laksamana ang apelido ni Zeke, Nay. Suarez po," giit niya. "She's right, CJ. Laksamana ang dinadala kong apelido. At ang Suarez ay apelido ng mami ko. I just used it to hide my real identity." Sabat naman ni Zeke. Gilalas siyang napalingon sa binata. "Kaano-ano mo si Congressman Laksamana, Zeke?" Usig niya rito. Namagitan na ang kanyang ina. "Anak siya ni Congressman Laksamana, CJ. At nakita ko siya noong nangangampanya si Congressman. Bakit hindi mo alam? Nagsinungaling sa'yo ang lalaking yan, ano?" Nagtaas na ng tinig ang ginang. Ginupo na siya ng kaba na may halong galit. Pinukol niya ng mahayap na tingin si Zeke. "Totoo ba yon, Zeke? Nagsinungaling ka sa akin?" Usig niya sa nobyo. "Yes, but I didn't mean to lie to you forever. May pinoprotektahan lang ako at sasabihin ko rin sa'yo ang totoo." Pag-amin nito. "Kita mo na, anak, hanggang ngayon ay pinaiikot tayo ng mga Laksamana sa kamay nila para mapagtakpan ang ginawa nila sa tatay mo." Nanggagalaitin ang sabi ni Mona. Nagatungan pa ang namumuong galit sa puso ni CJ. "Alam mo pala lahat ng nangyayari sa pamilya ko, Zeke. At para makontrol ang sitwasyon, pinaibig mo ko. Ganun ba?" Nanggagalaiting kastigo niya sa binata. "No, our relationship has nothing to do with your father's case, CJ. Bago namatay ang tatay mo, gusto na kita. Ang lahat ng pinakita ko sa'yo hindi pagpapanggap." Depensa nito. Magsasalita pa sana ito ngunit itinulak ito ng kanyang ina sa dibdib. "Sinungaling. Huwag mo nang gamitin ang anak ko para pagtakpan ng kasakiman ng tatay mo sa lupa, Zeke. Alam ko ang dahilan kung bakit binili niyo ang Mango Village. Yun ang dahil may proyekto kayong pabahay para kunwari ay tulong sa taong bayan. Pero propaganda lang pala sa eleksyon. Alam ko ang totoo. Sinabi ng asawa ko na nakarinig sa usapan ni na Mayor at ng tatay mo. Nagreklamo ang asawa ko kay Congressman pero hindi siya pinansin. Malamang ay pinag-iinitan na ng tatay mo ang asawa ko noon pa." Nawindang din si Zeke sa pinagsasabi ni Mona. Tila wala itong alam sa pinagagawa ng tatay nito. Narindi na rin si CJ sa mga natuklasan at ikinonsidera ang sinabi ng kanyang ina. Ngunit bago siya makapagbigay ng komento ay itinaboy na ng nanay niya si Zeke. "Nay, sandali lang." Pigil niya sa ina nang mahimasmasan. "Bakit, CJ? Mas papanigan mo bang sinungaling na lalaking yon kaysa mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng tatay mo?" Lumuluhang palatak ng kanyang ina. "Nay, hindi. Gusto ko lang ng mas malinaw na paliwanag. Hindi tamang idiin natin si Zeke sa kasalanan ng tatay niya. Nararamdaman ko na inosente siya." Depensa niya. "Magtigil ka, CJ. Napaamin ko ang mayor kung bakit naglasing noon ng tatay mo. Dahil daw sa sama ng loob. Hindi kasi siya pinakinggan ng congressman at inalok pa siya ng 50,000. Pero tumanggi ang tatay mo. Gustong bumuo ng tatay mo ng grupo para sa rally pero namatay na siya bago magyari yon." "Naiintindihan ko po kayo. Pero ikaw na may sabi na walang sapat na ebidensya para idiing may kinalaman ng congressman sa pagkamatay ni tatay. Hayaan mo kung kausapin si Zeke at baka makatulong siya na maimbestigahan ng maayos ang kaso ni tatay. Lalo tayong mahihirapan kung hindi natin pakikinggan ang panig ni Zeke." Napaluklok sa couch ang ginang at panay ang buntong hininga. "Hindi ko na alam ang gagawin ko, anak. Gabi-gabi ako nananaginip sa tatay mo." Anito. Tinabihan niya ito. "Nay, depressed kayo kaya ganyan. Pero walang mangyayari kung paiiralin natin ang galit. Ako na po ang kakausap kay Congressman." Tumango na lamang ang ginang. Nang kumalma ang kanyang ina ay lumabas siya ng bahay at pinigil ang kotse ni Zeke na sana ay paalis na. Huminto naman ito at bumaba ang binata.
CJ, alam kong malawak ang isip mo. Please don't judge me. I'm sorry. Samo nito. Nilapitan niya ito. Naniniwala ako na inosente ka, Zeke. Pero may hiling lang ako. Hayaan mo kung makausap ang tatay mo at nang maipaliwanag niya ang nangyari sa tatay ko. Okay, sasamahan kita kay Daddy. Pero bago yun may aaminin ako. Ano yun? Kabadong tanong niya. Yung lalaking binato mo ng kamati sa Mango Village, ako yun. Nawindang shot na pamulagat. Ikaw yung balbas saradong lalaki na minura ko? Oo. At simula nun, hindi ka na maalis sa isip ko. Nagpasya ako na magpabukas ng job fair sa munisipyo para maengganyo ka mag-apply. Lahat ng process sa application mo, planado ko at naka-reserve na ang slot para sa'yo. Then, to avoid you recognizing me as the company's owner, I disguise as an employee. Ibig mo bang sabihin ay hindi ka totoong engineer? Engineer ako, pero ako ang CEO at boss mo. Ayoko kasing magalit ka at umiwas sa akin once na malaman mong anak ako ni Congressman Laksamana. Sasabihin ko rin sa'yo ang totoo pero gusto kong magtiwala ka muna sa akin. Bakit mo ginawa yun? Ang dami mo namang efforts at saka bakit ako? Hinawakan siya nito sa kamay. Because I fell in love with you at the first time I saw you, CJ. Nang una, nainis ako kasi binato mo ko ng kamatis. Pero bigla na lang kitang nagustuhan. And now, I'm deeply in love with you. Lalo kitang minahal dahil sa mga katangian mo. Totoo ka rin sa sarili mo at di mapagpanggap. Ngayon, kung sakaling may kinalaman ng tatay ko sa pagkamatay ng tatay mo, tutulong ako na mapanagot siya. Matagal na ako nagpapaimbestiga sa kaso ng tatay mo. Napawi ang hinampo ni CJ nang mapatunayang mahal nga siya ni Zeke. Naniniwala ako sa'yo, Zeke. Pero kailangan ko ng malinaw na sagot tungkol sa pagkamatay ng tatay ko. Anya. Tutulungan kita. Huwag kang mag-alala, okay? Tumango naman siya. Pagkuwan ay yumakap siya sa binata. Dahil gabi na, kinabukasan na sumama kay Zeke si CJ at pinuntahan ang tatay nito sa district office. Nasa opisina lang nito ang congressman ng datnan nila. Dad, pwede ba tayong mag-usap? Ani Zeke. Himalang ikaw naman ang pumunta sa akin, Zeke. At sino yung kasama mo? Ani Zubel ang congressman. She's CJ, my girlfriend. Anak siya nang namatay na tanod sa Mango Village. Napatitig ang Ginoo kay CJ. Oh, I'm happy to hear you already have a girlfriend. But why her? I love her, and I'm willing to help her solve her father's death case. Since narito na rin siya, kailangan niyang malaman na ang pagkamatay ng tatay niya ay aksidente. Bahagyang uminit ang bumbunan ni CJ. May pruweba po ba kayo na aksidente ang pagkamatay ng tatay ko, sir? Magalang niyang tanong sa kabila ng inis. Naglabas ng itim na folder ang Ginoo at inabot kay Zeke. Aware ako na nagpapaimbestiga ang nanay mo, CJ. Kaya pinaimbestigahan ko ulit ang nangyari sa tatay mo. Sa main gate ng village ay nagpalagay ako ng CCTV at meron ding malapit sa hinukay na lupa. Your father went inside the village, drunk and anxious. That time, tulog na lahat ng taong nagtatrabaho sa village. At malakas ang ulan ng gabing yun. Pinakuhaan ko ng picture ang recorded CCTV footage at na-highlight ang kuha sa tatay mo. Malinaw na nahulog siya sa hukay na walang ibang tao malapit dun. At dahil malakas ang ulan, nastak ang tubig sa hukay kasama ang putik. Nakita lang siya ng operator ng backhoe. Ang taong nagpakalat na pinapatay ko raw ang tatay mo ay yung mga galit sa akin. Paliwanag ng Ginoo. Isa-isang tiningnan ni CJ ang picture na naimprinta at malinaw na mag-isang pumasok sa village ang tatay niya. Nahulog nga ito sa hukay na walang ibang tao sa paligid. It's clear that your father's death was an accident, CJ. Ani Zeke. Nanikip pa rin ang kanyang dibdib at napaluha. Pero sabi ni nanay, narinig ni tatay ang usapan ninyo noon ni Mayor tungkol sa pagbili ng village, sir. At propaganda niyo yun sa susunod na eleksyon. Patatayuan niyo ng pabahay para sa mga taong gustong mag-avail ng murang halaga. Anya. Yes, that's right. Pinaliwanag ko rin sa tatay mo ang plano ko. At nagreklamo siya kasi hindi niya pa rin afford ang presyo ng bahay. Pero nakialam ang anak ko, kaya nasira ang plano. Binili niya sa akin ang buong property para sa charity housing project niya. At yun ang pinag-awayan namin ni Zeke. Tinakot pa niya ako kung hindi ko isusuko ang Mango Village sa kanya, iiwan niya ang kumpanya. Dahil ang anak ko masusunod, pinagbigyan ko siya. Nabaling naman ang titig ni CJ kay Zeke at pinahanga siya nito.
Totoo ba yun, Zeke? Binili mo sa tatay mo ang Mango Village? Anya. Yes, and the project is for those people who once lived there. Kasama ng pamilya mo, CJ. Nung sinabi mong concern mo sa mga taong nakasama mo sa village, naisip kong to pa rin ang gusto mo, na matulungan ng mga taong yun. Next month ay masisimulan na ang construction ng mga bahay sa village, at hawak ko na rin ang list of families na nakatira roon noon. Once natapos ang pabahay, libre kayong titira roon, at ang outsider lang ang mag-a-avail ng may bayad. Napaluha naman si CJ sa galak at napayakap sa binata. Salamat, honey. Hindi ko alam na may ginagawa ka na pala para sa future naming mga nawalan ng bahay. Anya. Ganyan kita kamahal, CJ. Nakipag-away pa ako sa tatay ko para masunod ang gusto ko at mapasaya ka. Hinarap naman niya ulit ang congressman. Salamat, sir. Salamat at nabigyan niyo ng malinaw na paliwanag ang pagkamatay ni tatay. Matatahimik na rin kami. At pasensya na kay Zeke. Hindi ko po siya inutusang kalabanin kayo. Anya. Natawa ang Ginoo. No worries, Iha. Busy lang ako kaya hindi ko napagbigyan ng nanay mo na makausap ako noong isang araw. Pero kumikilos ako para ma-resolve ang kaso ng tatay mo. Si Zeke naman ay mahirap suwayin kaya sumuko na ako at hinayaan siyang magdesisyon para sa village. Ani Zobel. Huwag po kayo mag-alala. Tuturuan kong maging magalang na anak si Zeke. Salamat. Pero gusto kong malaman mo na kahit suti lang anak ko, mabait yan at mapagmahal. Natutuwa rin ako dahil sa iyo'y naniniwala na sa pag-ibig si Zeke. And I'm sure he will be a good father and husband. Napangiti siya at muling yumakap sa binata. Magpapakasal po kami ni CJ, Dad, at kailangan kong suportan niyo ni Mommy. Sabi naman ni Zeke. I'm always here to support you, Zeke. Ewan ko lang sa Mommy mo. Tawagan mo siya. Thanks, Dad. Sa Sunday, kailangan mo sumama sa akin para mamanhikan, Dad. Napahilot sa sentido nito ang Ginoo. Oo na, I will be there. Hindi naman maalis ang ngiti sa mga labi ni CJ kahit nang makauwi na sila. Ang nanay naman niya ang kanilang kinausap at nakumbinsi rin ito na aksidente nga ang pagkamatay ng tatay niya. Ano na ang plano niyong dalawa, ha? Tanong ni Mona. Magkakasalo na sila sa tanghalian sa kanilang bahay. Pakakasalan ko po si CJ, Nay. Ani Zeke. Sigurado na ba kayo? Opo, Nay. Mabilis namang sagot ni CJ. Kayo ang bahala. Basta ba nagmamahalan kayo, susuporta ako. Nakangiting nagtitigan pa silang magkasintahan. See, the world is supporting us, honey. Let's get married as soon as possible. Ani Zeke. Oo na, wala naman akong sinabing ayaw ko magpakasal eh. Anya. Ginagap naman ito ang kanyang kanang kamay at hinagkan sa likod. Wala pa man na excited na ako, honey. I love you. Anito. Excited din ako, honey. Lumapit pa siya sa binata at saglit na pinaghinang ang kanilang mga labi. Naghiwalay lang sila nang tumikim ang kanyang ina. Kain muna tayo, aba. Kung ano-ano agad yung pinapapak ninyo. Ani Mona. Itinuloy naman nila ang pagsubo ng pagkain. Nag-resign na sa trabaho si CJ at sumama na lang siya kay Zeke. Sinuportahan din nito ang desisyon na ituloy ang pag-aaral. Nagsimula na rin ang construction ng pabahay sa Mango Village at doon na rin titira ang pamilya ni CJ. Ibinenta na lamang nila ang maliit na lupang nabili. Samantalang ikinasal din sila sa simbahan makalipas ang 3 buwang paghahanda. Hindi rin nagtagal ay nagbunga ang pagmamahalan nila. Biniyayaan sila ng malusog na anak na lalaki. Love doesn't always begin in soft, romantic ways. Sometimes, it shows up as a surprise. A little chaotic, a little messy, but undeniably real. And when it's real, you don't wait for the perfect moment. You create it. You make a way. Because love is not about what you planned. It is about who you're willing to fight for, even when it all starts with a flying tomato. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.